Pero yung mga bagong lumilitaw na sinasabi sila ay sugo ng Diyos, tanong po natin, ano ang salitang pinadala sa inyo ng Diyos? Babasa po sila sa yung Biblia, ito yung sinubulan ng Diyos sa mga taong sumulat ng Biblia. Diba? So yun po yung relevant doon sa aklat ng Romans chapter 10 verse 15. Yung paa, ito po'y may kinalaman sa tinatawag na pangangaral. Yung pang-apat po natin, whether stationary or mobile, either solid sand, solid rock, or sinking sand, is the personal truth. Ibig po sabihin, figurative po yung pagkakagamit po ito, stationary, ibig sabihin, kung ano man yung bagay na pinaniniwalaan natin at isinarado na natin tama. At yung bagay na sinarado natin tama, na ipinangangaral natin at pinapahayag sa iba. Dalawang bagay lamang po ang kinauwihan. Sinking sand, it is either Christ, meron po tayong ganda, Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Dalawang bagay lamang po, it is either Christ or it is the false Christ. Yung pinaniniwalaan. So, dito po tatalakayin natin kung ano yung right attitude po natin sa ating pong mga pinaniniwalaan. So, grammatically incorrect in reference to syntactical principles, words, ito po yung sinasabi po natin, words, phrases, and passages of the scriptures are interpreted through personal milieu, legitimizing institutional faith and creed. Tayo po ay bumabasa sa translation. Diniscuss po namin ito nung unang punta ko rito, no? Sa dalawa. Bumabasa po tayo sa translation. From Greek, from Hebrew, Aramaic, Greek to English language, sa papunta rin namang Tagalog. Ang tendency po natin, kapag pinabasa po natin yung English o Tagalog, ang tendency po ng ating isip ay unawain ang bawat salita ayon po sa pagkakagamit nito sa ating kultura. Kung hindi man po, ginagamit natin ito ayon po dun sa doktrinang ating naunawaan. So sa bagay po nito, legitimize po, nile-legitimize natin yung tinatawag natin tradisyon na paniniwala natin na tinanggap natin simula nung tayo ay maging kaanib sa iglesia ng ating Panginoon. Kung halimbawa po, 40 taon na tayong member sa church, kung ano yung punang pinakinggan natin, na hanggang ngayon ay pinakinggan at pinaniniwalaan natin, yun po ay saradong aklat sa atin. At yan po ang ginagawa ng tinatawag ng mga denominasyon. Yung pangalawa, syntactically sound, aligned with the writer's intent. Ito po yung sinasabi natin. Allow the writer's intent and scriptural context to shape the exposition of the words, phrases, and the passages of the scriptures. So, inuunawa po natin ang Biblia ayon po sa kultura ng taong sumulat. Sapagkat ang Biblia po ay nasulat sa mga taong may sariling lingwahe, may sariling kultura, mayroong sosyalidad, mayroong kanyang sariling political situation, sariling panahon, at geographical location. At lahat po yun ay foreign po sa atin. Halimbawa po, bibigyan ko po kayo ng sample. Yung salitang marites. Anong ibig sabihin ng marites? Chismosa. Chismosa. Pag sinabi po natin yan sa mga Amerikano, marites ka, maintindihan na. Hindi po nila maintindihan. Sapagkat yung salitang marites ay nashape po batay po sa ating kultura at sosyalidad. Ganon din po sa Biblia. Ang bawat salita ito po ay shaped according to their own culture. Kung tawagin po natin yan, biblical context. Ang biblical context, binubuo ng 4. Panahon, social, cultural, political. So yun ang nag-shape po ng kahulugan ng Biblia.
Then, the word was figuratively used as readiness caused by the gospel. Pansinin po rin yun, Ephesians chapter 6 verse 15. Kaya sinasabi ko na yung kung gilit as you is grammatically correct according to the scriptures. Ephesians chapter 6 verse 5. Ganito po ang pagkakakamit. Sabi po rito ay 15. Ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ano ginamit? Pangyapak. Diba? Ang inyong mga paa ay may pangyapak na nahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ito po sa wikang Grego ay hypodeo. Yung pong salitang hypodeo, ginamit lamang po ng 3 beses sa New Testament. Isa po ay sa Mark chapter 6 verse 9, sumunod po yung Acts chapter 2 verse 8. Both of them po ay sinusundan ng salitang sandalya. Pero yung pong sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 15, hindi po sandalya ang nakalagay, kundi epitome. That is readiness. Figuratively used to refer to the Romans legate sandals. Pansinin po niya yung Ephesians chapter 6. Sa tayo nagsimula, sisimulan po natin doon sa verse 12. Pababa po, mapapansin po yung ginamit ng apostol si Pablo. Balute, ano pa? Espada, sword, ano pa? Karasat. Ano pong konteksto ng apostol si Pablo? Ang konteksto mo ng apostol si Pablo ay yung armory po ng isang Roman soldier. At yung pong Roman soldiers po, ang kanilang sandals po ay heavily soled. Meron po yung spike sa ilalim. Nasa kanilang paglakad, hindi po sila pwedeng madulas. Maski po skip yung kanilang daanan. Kung sila may papanik, kung sila may pababa, o patagman, steady po yung kanilang lakad. Sapagkat ito po ay mayroong spike sa ilalim. Kumakapit po ito sa bato. At yun ay ginamit ng apostol si Pablo para ilarawan ang paghahanda na may kinalaman po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay? Whether it's stationary or mobile, either solid rock or sinking sand is the person's personal choice. Marami pong naglipa ng mga maling doktrina po kayo. Yun po ay gawa po ng remnants of the false prophets and teachers from the old exist today. That they should take the Pseudepigrapha manuscript ng Christian Assemblies and Creeds. Nabalita po kanina yung nagsasabi na si Kristo ay may asawa, may dalawang anak, na si Kristo ay hindi namatay sa cross, at yan ang pinangahawakan ng mga Muslim. Yan po ay galing po doon sa mga Pseudepigrapha. Yung po ay mga Greek manuscript. At yan po ay sinantagi ng mga Greek scholar, sapagkat hindi po siya nag-a-agree sa nilalaman ng Biblia. So Paul has expressed his great fear from then up to date. So may warning po ang apostol at si Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3, ganito po ang binabanggit. Yamak na hayag. 2 Corinthians 11 verse 3, pati talaga.